Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Nagbukas ang tagpo sa kailaliman ng gubat, kung saan ang banayad na liwanag ay sumisingit sa matataas na puno habang patuloy na naglalakad sina Turan at Aziz patungo sa kanilang patutunguhan. Matapos ang ilang sandali ng paglalakad, marahang napabuntong hininga si Aziz. Mukhang tapos na rin sa wakas, sabi niya, may bahagyang ginhawa sa tinig, ngunit may mas mabigat na damdaming nakatago sa ilalim nito. Sa puso ko, gusto kong maibalik ang lahat sa kanilang tinubuang lupain, pero malamang hindi iyon naging posible. Di ba? Lumingon siya kay Turan at tinignan ito. Salamat sa tulong mo, Turan. Bahagyang nagtaka si Turan at sumagot, para saan? Nag-alinlangan si Aziz bago nagsalita, dahil hindi ka nagalit sa akin, at sa iba pang bagay. Sumikip ang kanyang ekspresyon habang muling nagsalita, may halong kaba ang kanyang boses, isang maharlikang umiiyak para sa sakripisyo ng kanyang mga nasasakupan. Mukha sigurong kahina-hina, kumunot ang noo ni Turan, hindi niya maintindihan kung bakit iniisip yun ni Aziz o kung bakit ito magiging kahina-hina. Saglit na natahimik si Aziz bago marahang sumagot, dahil iyon ang itinuro sa akin ng aking ama mula pagkabata. Tumingin siya sa unahan habang nagpapatuloy, sinasabing ang mga namamatay sa digmaan ay napupunta sa isang banal na lugar. Ang pagdadalamhati para sa kanila ay itinuturing na kahinaan, at ang isang tunay na maharlika ay dapat marunong magpatuloy kahit may mga sakripisyo. Sandaling nanghina ang kanyang tinig, pero kung ang pagiging malakas ay nangangahulugang hindi pagdadalamhati sa pagkamatay ng pamilya. Kung ganoon, hindi na ako kailanman magiging malakas. Tahimik na nakinig si Turan, at maya-maya ay ngumiti ng banayad. Hindi yun kahinaan, kalmado niyang sabi. Kabaitan mo yun. Napakurap si Aziz, bahagyang nagulat, bago muling nagsalita upang pag-aanin ang usapan. Sabagay, dahil nagpasya na tayong maglakbay ng magkasama, paano kung mas maging casual na tayo sa isa't isa? Hindi naman ganoon kalayo ang agwat ng edad natin. Bahagyang tumango si Turan. Kung iyan ang gusto mo. Ngumiti si Aziz at iniabot ang kanyang kamay. Kung ganoon, umaasa ako sa iyo mula ngayon, kaibigan. Saglit na napatigil si Turan, nagulat, at napatingin sa kamay na nakalahad habang mahina niyang inulit, kaibigan. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay at mahigpit itong kinamayan. Umaasa rin ako sa iyo, kaibigan. Pagkaraan noon, bahagyang nag-inat si Aziz at nagsabi, magpahinga muna tayo sandali. Huminto sila sa isang malapit na lugar at nagpahinga. Inilapag ni Aziz ang isang kahon sa lupa at tinignan ito ni Turan ng may kuryosidad. Ano yan? Ngumiti si Aziz at sumagot, refrigerator box yan. Binuksan niya ito, at ipinakita ang maayos na nakalagay na pagkain, sariwang prutas, at maging alak sa loob, lahat ay tila perpektong napreserba. Nag-impake ako ng maraming pagkain noong nasa huling lungsod pa kami, paliwanag ni Aziz. Nanlaki ang mga mata ni Turan sa gulat. Nanatiling malamig ang loob nito sa lahat ng oras. Oo, sagot ni Aziz. Dahil doon, tumatagal ang pagkain ng walang problema. Kung masyadong lumamig, pwede mo naman itong painitin. Pagkatapos ay may inilabas pa siyang isa pang gamit at ipinakita kay Turan. Ito naman, naglalabas ng tubig kapag pinindot mo ang buton. Sumunod, naglabas siya ng pangalawang gamit na kayang bumuo ng silungan kapag may nakalap kang kahoy. Sa huli, itinaas niya ang pangatlong gamit. Ito naman, tutunog bilang alarma kapag may lumalapit. Masusing pinagmasdan ni Turan ang lahat, at doon niya napagtanto kung gaano kahanda si Aziz para sa kanilang paglalakbay. Biglang naging masigla si Aziz habang muling nagsalita. Ang suot ko ngayon, isa rin itong magic item na may self-cleaning function. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Turan. Mas maingat niyang sinuri ang damit, namangha ang mga magic item ay dapat bihira, ngunit tila napaka-casual lang ng pagtrato ni Aziz dito, at ang ideyang yon ay halos hindi kapanipaniwala. Ang damit pa lang na yan ay sapat na para tumbasan ang buhay ko, tapat na sabi ni Turan. Ngumiti si Aziz at umiling. Ang ganitong bagay ay hindi kasing halaga ng isang buhay. Lalong lumawak ang kanyang ngiti habang nagpapatuloy, ipinapangako kong gagantihan kita ng mas higit pa kapag nakabalik tayo sa aming tahanan, at kahit tutulan pa ito ng mga nakatatanda, gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Dagdag pa niya ng may kumpiyansa, at saka, wala pa yun kumpara sa kaya mong gawin. Tumingin si Turan sa kanya,
bahagyang naguguluhan sa sinabi nito. Itinaas ni Aziz ang dalawang daliri at nagsimulang magbilang. Puno ng paghanga ang kanyang tinig. Hindi ko na nga mabilang kung ilang uri ng mahika ang nakita kong ginamit mo sa buong paglalakbay natin, pagkontrol sa hayop, pagyeyelo, pagpapalutang, pagkontrol sa likido, enchantment, pagpapalakas ng liwanag, paglalabas ng liwanag, pagpigil, agarang kamatayan, pagmamanipula ng lupa, at pati pagtawag ng kidlat. Tinitigan niya si Turan ng may kuryusidad. Buong buhay mo ba ay ginugol mo sa pagsasanay ng mahika? O may kakaiba kang kakayahan sa dugo, isang uri ng bloodline na nagpapahintulot sa iyo na matutunan ang kahit anong mahika? Sa sandaling yon, sumikip ang tingin ni Turan habang tahimik siyang nakatingin sa kanya. Mabilis na ikinaway ni Aziz ang kanyang kamay at nagsalita sa bahagyang kinakabahang tono. Napagkasunduan nating huwag mangialam sa pinagmula ng pamilya ng isa't isa. Tama, nagbibiro lang ako. Walang ganoong kakayahan sa bloodline na ganyan kaabsurdo. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita ng casual. Oo nga pala, ilang taon ka na ba? Sa mukha mo, parang hindi ka pa umaabot ng 30. Huwag mong sabihing 80 ka na pala. Kalmadong sumagot si Turan, may isang buwan na lang bago ako mag-19. Napahinto si Aziz, lubos na nagulat. Magko-43 na ako ngayong taon, bulong niya. Pagkatapos ay bahagya siyang natawa. Ibig sabihin, 24 na taon ang pagitan natin. Mukhang hindi naman ganoon kalaking bagay yun para sa atin. Umiling siya, tila hindi pa rin makapaniwala. Dapat ay naisip ko na noong sinabi mong natalo mo ang 2 necromancer gamit ang ganoong antas ng kapangyarihan ng mahika. Sino ang mag-aakalang may 2 henyo na ganoon sa mundong ito? Napansin ni Turan ang sinabi niya at bahagyang kumunot ang noo. 2. Casual na sumagot si Aziz na parang walang kakaiba. Oo, hindi pa kasing antas mo, o baka malapit na rin. Kung tutuusin, kakaiba rin ang bloodline ng taong yon. Bahagya siyang nag-cross ng mga braso bago nagpatuloy. Sa totoo lang, may isa pa akong kilalang henyo na kaedad mo. Ikalawang pinsan ko siya. Tinignan siya ni Turan ng may interes. Pwede mo bang hilingin sa kanya na gumawa ng magic item para sa akin? Umiling si Aziz. Hindi siya kabilang sa direktang bloodline ko. Kasama siya sa pangunahing pamilya. Nang marinig yun, bahagyang tumalim ang tingin ni Turan. Kung sa pangunahing pamilya siya, ibig bang sabihin? Ipinagpatuloy ni Aziz ang paliwanag ng kalmado, ibinabahagi ang tungkol sa kanyang pinsan at sa pinagmulan ng kanilang pamilya. Siya ang prinsesa ng pamilyang Arabian, sabi niya, at napakalakas niya. Sa hinaharap, maaari pa siyang maging pinuno ng dakilang angkan. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita, naging mas seryoso ang tono. Hindi tulad ng karaniwang pamilya ng mga wizard, ang pamumuno sa isang dakilang angkan ay hindi basta ipinapasa sa sariling anak ng pinuno. Maraming kamag-anak sa iisang henerasyon, at palaging may lumilitaw na mas malakas kaysa sa anak ng pinuno. Tahimik na nakinig si Turan, inuunawa ang bawat detalye. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Aziz. Sa lahat ng anak ng pinuno, siya ang ipinanganak na may pinakamataas na talento. Ang pangalan niya ay Mesa. May bahagyang paghanga sa kanyang tinig habang nagsasalita. Sa loob lamang ng 10 taon mula nang magising ang kanyang mahika, natutunan ni Mesa ang mahika ng bloodline ng Arabian pati na rin halos lahat ng uri ng mahika sa labanan. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Turan sa pagkagulat, at upang higit pang ipaliwanag, idinagdag ni Aziz, kahit 21 pa lang siya ngayon, ang kapangyarihan niya sa mahika ay halos kapantay na ng mga pangunahing miyembro ng pamilya. Nang marinig yun, tunay na namangha si Turan. Ang antas ng talento na inilalarawan ni Aziz ay lampas sa karaniwang pamantayan. Isang tunay na henyo, naisip niya. Malinaw sa paliwanag ni Aziz na si Mesa ay hindi lamang may talento, nasa antas siya na kayang makaapekto sa kinabukasan ng buong angkan. Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, nagsalita si Turan, halatang may kuryusidad sa kanyang tinig. Sa ganoong antas ng kapangyarihan sa murang edad, binigyan ba siya ng pamilya ninyo ng espesyal na suporta para sa hinaharap? Walang pag-aalinlangang sumagot si Aziz. Namana pa nga niya ang kapangyarihan ng mahika ng aming dakilang tiyuhin nang ito'y pumanaw. Siyempre, kaming iba ay nakatanggap din ng kani-kanyang bahagi. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Turan sa pagkagulat. Ganito pala yon, may mas malalim na dahilan kung bakit ang mga dakilang angkan ang nasa tuktok.
Bago pa siya makapag-isip ng higit, biglang nagtaas ng daliri si Aziz at itinuro ang unahan. Mukhang narating na rin natin sa wakas ang ating patutunguhan. Sinundan ni Turan ang kanyang tingin. Sa harapan nila ay ang malalawak na bukirin ng ginintoang trigo na marahang umiindayog sa hangin, at lampas doon ay ang isang engrandeng teritoryo, ang lupain ng Zabilin na pinamumunuan ng pamilyang Burke. Sa pinakasentro nito ay nakatayo ang kanilang destinasyon. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Aziz sa mansyon. Pagpasok pa lamang niya, agad siyang nilapitan ng isang babae na may pag-aalala sa mga mata. Aziz, anak ko, anong nangyari? Tumakbo si Aziz papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Ina, nanginginig ang kanyang boses habang hindi mapigilan ang emosyon. Nakatayo si Turan sa di kalayuan, pinagmamasdan ang eksena na may kakaibang ekspresyon. Isang ganap na lalaki, umiiyak ng ganoon. Hindi niya inaasahan ang ganitong tanawin, halos tila hindi ka panipaniwala sa kanya. Sa sandaling yun, lumapit ang isang nakatatanda na may mahigpit na tingin. Panatilihin mo ang iyong dignidad. Sa pinakakaunti, tawagin mo siya ng maayos bilang madam. Bakit ka nagpapakita ng ganitong pabaya at walang disiplina na asal? Sumulyap si Turan sa matanda ngunit hindi siya nagsalita. Para sa kanya, walang mali sa naging reaksyon ni Aziz. Agad na inayos ni Aziz ang sarili at bahagyang yumuko. Humihingi po ako ng paumanhin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Turan at nagsalita. Ito si Turan, isang kaibigan na nakilala ko sa Timog. Naging seryoso ang kanyang mukha. Siya ang nagligtas sa akin. Isinugal niya ang kanyang buhay para iligtas ako noong nasa bingit na ako ng kamatayan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakabalik ng buhay. Naghigpit ang ekspresyon ng kanyang ina sa pag-aalala. Hindi dapat naging ganito kapanganib ang iyong paglalakbay. Ano ba talaga ang nangyari? Sumagot si Aziz. Inatake kami ng mga Dark Elf Necromancer. Agad nagbago ang kanyang mukha, na puno ng galit. Mga Dark Elf, ang mga maruruming nilalang na iyon ay nangahas na saktan ang aking anak. Tumaas ang kanyang boses. Kung ikaw ang pinuntirya nila, ako mismo ang mangunguna sa hukbo at dudurugin sila. Bago pa lumala ang sitwasyon, kalmadong humakbang ang nakatatanda. Pakiusap, kumalma po kayo, madam. Maraming nakatingin. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon kay Turan. Maaari ko bang malaman kung saang pamilya na bibilang ang aming tagapagligtas? Saglit na nanahimik si Turan bago sumagot. Mahirap sabihin. Bahagyang kumunot ang noo ng matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Tapat na sumagot si Turan. Kung tutuusin, hindi ko rin alam. Ipinanganak ako sa isang karaniwang ina, at hindi ko kilala kung sino ang aking ama. Napatingin si Aziz sa kanya nang may gulat. Hindi mo yun sinabi sa akin. Pagkatapos ay nag-alinlangan siya at marahang idinagdag. Bagaman, sa tingin ko, hindi rin yun isang bagay na dapat ipagmalaki. Pinagmasdan muna ng ina ni Aziz si Turan bago siya nagsalita sa mahinahong tono. Naiintindihan ko, ang pangalan mo ay Turan, at wala kang kinabibilangang kilalang pamilya. Nanatiling kalmado ngunit may distansya ang kanyang ekspresyon. Dahil iniligtas mo ang batang siyang kayamanan ng aming tahanan, bibigyan ka namin ng nararapat na gantimpala. Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy. Gayunpaman, mahirap kang patuluyin sa loob ng aming mansyon. Sa halip, aayusin ko na manatili ka sa kalapit na lungsod. Agad kumunot ang noo ni Aziz. Ina, ano ba ang sinasabi mo? Paano natin hindi tatanggapin sa ating tahanan ang taong nagligtas sa buhay ko? Malamig siyang sumagot. Sa karaniwang pagkakataon, ayos lamang yun, ngunit sa ngayon ay may mahalaga tayong panauhin. Muling ibinaling ang tingin kay Turan. Gaano ka man kahalaga bilang tagapagligtas, hindi namin maaaring papasukin ang isang taong hindi namin kilala ang pagkakakilanlan. Dagdag pa niya, sana ay maunawaan mo. Nanatiling kalmado si Turan at bahagyang tumango. Ayos lang, hindi ninyo kailangang umabot pa sa ganyan dahil sa akin. Nang tila humupa na ang usapan, biglang may boses na umalingaw mula sa malapit. Hindi ba medyo mabigat naman yan? Lahat ay napalingon sa pinanggalingan nito. Isang dalagang babae ang lumapit, at agad siyang nakatawag pansin. Kalmado ang kanyang tinig ngunit may taglay na tahimik na awtoridad. Hindi ko iniisip na ang taong nagligtas kay Aziz ay biglang magtatangkang paslangin ako. Biglang nanigas ang buong kapaligiran. Napatingin ang ina ni Aziz at ang nakatatanda sa pinagmulan ng boses, at nang makita nila siya,
agad tumigas ang kanilang mga ekspresyon. Nakatayo ang babae na nakasuot ng pawang madidilim na kasuotan. Malamig at matalim ang kanyang presensya, may dalang panganib na hindi tugma sa imahe ng isang marangal na binibini. Nanlaki ang mga mata ni Aziz sa gulat. Mesa, ano ang ginagawa mo rito? Tahimik siyang pinagmasdan ni Turan. Ito pala ang prinsesa ng pamilyang Arabian, mas mukha siyang bangkay kaysa prinsesa. Kalmadong sumagot si Mesa. Hindi pa nagtatagal mula nang muntik na akong paslangin ng mga taga-Zahar. Kaya naparito ako upang magtago. Bahagyang kumunot ang noo ni Turan at humakbang pasulong. May pagtatangkang pagpatay sa mismong pangunahing tahanan. Nagtanong si Aziz, halatang nagulat. Sa higpit ng seguridad, huwag mong sabihing nakalusot sila hanggang doon. Bahagyang tumango si Mesa. Oo, malamang may traidor sa loob. Hindi naman kakaunti ang may ayaw sa akin sa pamilya. Hindi siya mukhang nabahala habang nagpapatuloy. Gayunpaman, pagod na ako. Magpapahinga na muna ako. Magandang gabi. Nang hindi na naghihintay ng sagot, tumalikod siya at umalis. Ilang sandaliling nanatiling tahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos, kinausap ng ina ni Aziz ang isang katulong, kapansin-pansing nagbago ang kanyang tono. Ihanda ang ikalawang pinakamagandang silid panauhin para kay Lord Turan. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng silid panauhin, nakahiga si Turan sa kama at sa wakas ay nakapagpahinga. Naglibot ang kanyang paningin sa buong silid, mula sa mga kasangkapan hanggang sa pinakamaliliit na dekorasyon. Lahat ay sumasalamin sa yaman at katayuan ng pamilya. Maging ang mismong mansyon ay ramdam ang karangyaan at laki nito. Matapos magpahinga sandali, lumabas siya sa pasilyo. Habang naglalakad, may biglang tumawag sa kanya. Maaga kang nagising. Ano ang ginagawa mo mag-isa sa pasilyo? Si Aziz yun. Sumulyap si Turan sa isang lampara sa malapit at itinuro ito. Napukaw ang atensyon ko niyan. Tinignan yon ni Aziz at casual na sumagot, magic lamp yan. Karaniwan naming ginagawa yan noong bata pa kami habang nagsasanay ng enchantment magic. Dagdag pa niya na may bahagyang ngiti, marami pa niyan ang nakatambak sa imbakan. Bahagyang tumango si Turan. Medyo sobra naman yan. Biglang, isang malalim na ugong ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Isang matalim na gintong kidlat ang humati sa malayo, sinundan ng malakas na bugso ng enerhiya na yumanig sa hangin. Agad na lumingon si Turan. Tumingin din si Aziz sa direksyong yun at kalmadong nagsalita, mukhang nagsasanay si Mesa. Ganyan talaga siya, masipag gaya ng dati. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Turan. Mahika yon ng bloodline ng Arabian, tama? Tumango si Aziz. Oo, ang Storm lineage, isa sa pinakamalalakas. Marahan siyang napabuntong hininga. Hindi ko kailanman kinamuhian ang bloodline ko, pero kahit ganoon, napapaisip pa rin ako. Nakakainggit siya, para talaga siyang diyosa kapag lumalaban. Sa labas, patuloy na kumikidlat, nililiwanagan ang paligid sa lakas ng enerhiya. Tahimik na nanood si Turan. Naiisip ko lang, gaano nga ba kalakas ang susunod na tagapagmana? Biglang lumingon si Aziz sa kanya. Gusto mo bang puntahan at tingnan? Bahagyang ngumiti si Turan. Naku-curious ako, pero hindi yata magandang ideya para sa isang tulad ko na lumapit. Kumibit balikat si Aziz. Ano naman kung hindi ka taga rito? Ako ang bahala sa'yo. Dagdag pa niya na may ngiti. Sa totoo lang, nagtataka rin ako, sa inyong dalawa ni Mesa, sino ang mas malakas? Tinignan siya ni Turan. Iyon pala ang totoong dahilan kung bakit mo ako dinala rito. Bahagyang natawa si Aziz. Sa totoo lang, ilang taon na ang nakalipas. Nakipagsanay ako kay Mesa. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yon. Gusto ko man lang siyang makitang nahihirapan kahit isang beses. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang tagpo sa labas. Patuloy ang pagkidlat habang nakatayo si Mesa sa gitna ng lugar ng pagsasanay. Mesa, lumingon siya nang marinig ang kanyang pangalan, napunta ang kanyang tingin kay Aziz, saka lumipat sa taong nasa tabi nito. At ang kasama mo, sino siya? Bahagyang humakbang pasulong si Turan. Ako po si Turan, binibini. Pinagmasdan muna siya ni Mesa bago bahagyang tumango. Turan, ganoon ba? Kaya, ano ang nagdala sa'yo rito ng biglaan? Mabilis na sumagot si Aziz, wala naman. Nakita ka naming nagsasanay at naisip naming sumali. Nagawa na natin ito dati, naaalala mo. Bahagyang umangat ang labi ni Mesa sa isang mahinang ngisi. Naalala ko yun.
Nahirapan ka ng 1 linggo habang ako ay natutunan yun sa loob lang ng 2 araw. Bahagyang tumalim ang kanyang mga mata. Umalis ka pa nga na umiiyak. Agad nanigas ang ekspresyon ni Aziz. Hoy, sigaw niya, halatang naiirita. Sa sandaling yun, nagpakawala si Turan ng bahagyang mapanuyang ngiti, binaliwala ang inis na tingin ni Aziz, at kalmadong nagsalita, pasensya na talaga. Agad pumutok si Aziz sa inis. Pinagtatawanan mo rin ako, di ba? Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy, sa bagay, ito si Turan. Isa siya sa pinakamahuhusay na gumagamit ng mahika na nakita ko, sobrang talento, parang halimaw. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mesa na may ngiti. Kaya, paano kung maglaban kayo? Agad nagbago ang ekspresyon ni Mesa. Maglaban. Dahan-dahang napunta ang kanyang tingin kay Turan habang sinusuri ito. Ilang sandaling nanahimik ang paligid, saka biglang tumalim ang kanyang mga mata. Isang mahinang bughaw na liwanag ang kumislap sa mga ito, na agad naging matindi kasabay ng pagragasa ng kanyang mana. Sa sumunod na sandali, sumabog ang gintong kidlat sa paligid ng kanyang katawan, kumikislap sa mapanirang lakas. Biglang naging mabigat ang atmosfera. Ang presensya ni Mesa ay naging nakapangingilabot. Lalong tumindi ang umiikot na gintong kulog sa kanyang paligid, at isang hindi nakikitang presyon ang kumalat palabas, halos sumakal sa lahat ng nasa saklaw nito. Nanigas ang katawan ni Turan. Ang bigat ng kanyang aura ay parang bundok na dumagan sa kanya. Bumigat ang kanyang paghinga habang kumikislap ang gintong kidlat sa kanyang paningin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, pilit nilalabanan ang nakadudurog na puwersa, ngunit lalo lamang itong lumakas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sa antas na yon, pakiramdam niya ay nilalamon ang kanyang mga pandama. Ang ilang segundo ay tila naging napakahabang sandali. Sa huli, unti-unting humupa ang presyon. Nakatayo si Turan ng bahagyang nakayuko, pawis na pawis ang mukha. Hindi pantay ang kanyang paghinga, at tila ubos ang kanyang lakas sa simpleng pagtitiis sa presensya nito. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Mesa. Nakatayo ito ng kalmado, walang kahit anong pagbabago sa ekspresyon. Pasensya na, malamig niyang sabi, pero hindi ka mukhang nasa antas para makalaban ako. Matalim ang kanyang mga salita, may halong malinaw na paghamak. Hindi yun direktang pag-atake, ngunit mas masakit pa kaysa roon. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Turan habang tahimik niyang tinanggap ang pang-iinsulto.